Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kulil TV. Ating pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kulil TV. Part 5. Ang huling taong di inaasahang makikita ni Sabrina sa kindergarten, ay si Maya. Saglit siyang sinulyapan ni Sabrina, bago siya nilagpasan upang sunduin ang kanyang mga anak. Nagulat si Maya, hindi niya inaasahan na si Sabrina, ay nasa isang lugar din. Sa wakas ay nakalabas na siya sa kanyang pinagtatagpuan. Marahil ay nakatagpo niya si Conrad, at nagmamakaawa sa kanya gamit ang kanyang katawan. Ang kanyang asawa at si Sabrina, ay may relasyon. Siya ay nakipagtalik sa kanya, at dinadaing ang pangalan ni Sabrina. Naiintindihan niya ang lahat. Buong araw niyang kasama si Conrad, at uuwi lang siya para sabihing hindi siya interesadong gawin ito kasama niya. Kailangan niyang bigyan ng babala si Sabrina, na layuan ang kanyang asawa. Nakita niyang lumabas si Sabrina, habang hawak ang dalawang lalaki sa magkabilang kamay niya. Mukha siyang proud sa mga anak niya. At tumatawa ang tatlo, patungo sa sasakyan nang tawagin siya ni Maya. Binuksan ni Sabrina ang sasakyan para sa mga bata, at pinapasok sila bago lumingon kay Maya. Hindi siya ang dating Sabrina, na maaaring ibuli ng iba, at nagpapatahimik lamang sa kanyang mga luha. "Yes Maya, ano ang maipaglilingkod ko sa iyo?" Tanong ni Sabrina, naglalakad na nakataas ang balikat at nakatitig sa kausap na babae. Napapikit si Maya. Nagbago na si Sabrina. Hindi na siya mahiyain gaya ng dati. Halos pagsisihan niya ang pagtawag sa kanya noong una. "Nakikita kong wala ka sa pinagtatagpuan mo. Well, welcome ka sa spotlight. Pero ayoko nang magkaroon ng problema sa iyo. Kaya kailangan kitang bigyan ng babala sa kung ano ang maaaring magdulot ng gulo sa pagitan natin. Tumayo ka kay Conrad. Asawa ko siya, at wala akong balak na ibahagi siya sa iyo. Alam kong inaakit mo siya, at nakikipagtalik sa kanya. Pero dapat itigil na yan. If ever I get a clue na nakikita mo pa siya, I will make you regret ever being a member of Castillo's family. Binabalaan kita ngayon, para hindi ako magpakita bilang isang kapatid na walang asawa. Kung ayaw mong ipahamak kita, at gawing pulubi sa kalye," ang babala ni Maya na galit na tinitigan si Sabrina. Walang mga talunan na tulad niya ay hindi magtangka. Gusto niyang mabitag si Conrad, at mabuntis para sa kanya para magamit niya yon para makuha ang lahat ng gusto niya sa kanya. Hindi niya siya bibigyan ng pagkakataon. Isa siyang illegitimate na anak na babae at hindi siya maaaring magdala ng illegitimate na anak sa kanyang tahanan at kasal. Tiningnan siya ni Sabrina mula ulo hanggang paa. Sumirit siya sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin at naglakad palayo. Sumakay siya sa kotse niya at pinaandar ito. Ano ang silbi ng pag-aaksaya ng mga salita sa mga tulad ni Maya? Masyadong demeaning sa kanya ang gumawa ng isang bagay na napakababa. Halos maglabasan ng dugo si Maya. Bastos at hangal. How dare she walk out on her? Sino ang nagbigay sa kanya ng kapal ng mukha? Kayang-kaya niyang mawala siya, sa lungsod na iyon magpakailanman. Hindi siya nakiusap sa kanya na mag-sorry, sa pag-trespassing niya sa asawa niya at sumisitsit pa at lumayo. Pahihirapan niya siya, dahil sa kawalang galang niya sa kanya. Dahil natutulog siya ngayon kay Conrad, sa tingin niya ay kapantay niya na siya. Inis na inihakbang niya ang kanyang mga paa at naglakad palayo. Siya ay dumating upang kunin ang kanyang pamangkin sa kindergarten, ngunit hindi niya alam na makikita niya si Sabrina. "Sino yun, Mommy?" tanong ni Caleb. Nakita niya ang tiyahin na yun mula sa paraan, na puno ng paghamak ang mga mata nito na binubuli nito ang kanyang mommy. "Oh, yung babaeng yun.
Hindi siya importanteng pag-usapan, sagot ni Sabrina. May ilang grupo ng mga tao na ayaw niyang ipakilala sa kanyang mga anak. Si Maya ay isa sa mga ganoong tao. Ang kanyang mga anak ay dapat na ilayo sa mga masasamang grupo ng mga tao. Nabuli ka ba niya, Mommy? Tanong pa ni Caleb. Makakaganti siya sa kanya, o sa sinumang maglakas loob na mang-aapi sa kanyang ina. Hindi ko siya binigyan ng pagkakataon na ibuli ako, anak. Sagot ni Sabrina, at ngumiti. Napaka-caring niya na para bang isa siyang kuya sa kanya. Kung may sumubok na ibuli ka sa hinaharap, ipaalam mo sa akin. Makakaganti ako sa tao, at haharapin ko siya, deklara ni Caleb. Oo nga, Mommy, haharapin namin ni Caleb ang taong iyon para malaman niyang maling tao ang nabuli niya. Gagamitin ko ang mafia way of fighting, para mabunot ang tenga ng tao, deklara ni Khalil, at nakakuyom ang palad niya. Umiti si Sabrina, at sinabing okay. Sasabihin niya sa kanila kung may susubok na mangbuli sa kanya sa hinaharap. May mga anak na siya ngayon na handang ipagtanggol siya. Hindi niya maiwasang isipin si Jake De Silva. Bakit nagkaroon ng maraming pagkakahawig sa pagitan niya, at ng kanyang mga anak na lalaki? Siya kaya ang naging ama ng kanyang mga anak. Ngunit sinabi ni Conrad, at ng kanyang grupo ng mga kasabwat na siya ay isang hooker. Walang paraan na ang isang mayamang tao na tulad ni Jake ay maaaring maging hooker. Baka nandoon lang ang pagkakahawig. Hindi siya magiging lalaking iyon. Isang araw ay matitisod niya ang lalaki at malalaman kung sino ito. Nagpatuloy ang mga bagay-bagay, at pagkatapos ng 3 araw, handa na ang disenyo ng alahas na ipinagagawa sa kanya, at inanyayahan ng kliyente na makita ito. Nang makita ito ng dating sundalo na si Clinton, nasiyahan siya at pinuri si Sabrina. Wala raw siyang maisip na mas magandang disenyo kaysa sa ginawa nito. Medyo nag-aalinlangan siya nang sabihin sa kanya na bagong empleyado ang designer. Siya ay atubili na sumang-ayon sa isang kurot ng asin at inaabangan ang panahon na kung ano ang kanyang gagawin. Ngunit sa nakikita niya ngayon, mas nasiyahan siya at nais na makasama sila ng mas mahabang panahon. Binigyan niya si Sabrina ng ilang bilang kabayaran sa kanya, at sinabi sa kanya na patuloy niyang hihilingin na gumawa ng higit pang mga disenyo para sa kanya. Natuwa si Jake De Silva. Kung nandito ang kapatid niya ay hahanga siya sa trabaho ni Sabrina. Ipapasa niya sa kanya ang mga kahangahangang salita ni Mr. Clinton. Masaya si Sabrina. Ang unang trabahong ginawa niya ay pinahahalagahan. Magko-concentrate siya ng pansin sa paggawa ng mga bagong drafts at designs. Gagamitin niya ang kanyang pera upang makabili ng isang espesyal na regalo para sa kanyang mga anak. Lumipas ang 1 linggo, at mas naging intimate sina Lance at Rosa. Sigurado siya ngayon na mahal niya si Rosa, at mahal din siya ni Lance. Ngunit hindi pa rin siya comfortable, sa katotohanang hindi pa niya nasasabi ang nararamdaman nila para sa isa't isa kay Sabrina. At si Rosa ay guilty na tumawag o pumunta at makita si Sabrina. Paano kung masaktan siya, dahil kay Lance mapapatawad niya ba siya? Nangako si Lance sa kanya, na makikipag-usap siya kay Sabrina noong weekend, at ipaalam sa kanya ang tungkol sa kanilang bagong pag-iibigan. Gaya ng ipinangako, dinala ni Sabrina ang kanyang mga anak sa paligid ng lungsod. Dinala niya sila sa mga mahahalagang lugar, at ito ay isang magandang pamamasyal. Tuwang-tuwa ang mga batang lalaki kaya nagsitawanan sila, at naglaro at kumain ng merienda. Papunta na sila sa amusement park, nang tawagin siya ni Lance. He said he would like to see her, and Sabrina said it's fine na tumawag siya. Dapat niyang makilala siya sa amusement park ng lungsod. Pagdating doon ni Sabrina, tuwang-tuwa ang mga boys. Napakaraming bagay na maaaring gawin ng mga bata na tumalon at maglaro sa paligid. Ang daming bagay na magpapasaya sa kanila. Kumuha ng mesa si Sabrina, at umupo sa isang madiskarteng lugar kung saan makikita niya ang kanyang mga anak na naglalaro. Napangiti siya at nakitang nagtatawanan ang mga anak niya. Nabangga ng mga lalaki ang isang matandang lalaki na kasama ng kanyang asawa. Nang makita nila ang mga lalaki, nagpalitan ng tingin ang mag-asawa.
Ang mga batang ito ay kambal, ngunit dapat silang maging triplets kung ang ibang tao ay hindi dumating sa mundo ilang taon bago sila. Antonio de Silva at ang kanyang asawang si Rosemary de Silva. Tinawag nila ang mga kagalakan at hindi mapigilan ni Rosemary na hawakan sila. Ang mga lalaki ay ang spitting image ng kanyang anak na si Kian Hendrix de Silva. Maaari nilang ipasa ang kanyang anak nang hindi nagtatanong ng DNA. Napasulyap siya sa asawa, at nanatiling nakatutok sa kanila ang matanda. Sino ang mga magulang mo? Tanong ni Antonio de Silva. Ang mga batang ito ay parang mga bata mula sa pamilya ng de Silva. Nandyan ang mommy namin, sagot ni Khalil, at tatakbo na sana palayo nang magtanong si Rosemary de Silva tungkol sa kanilang ama. Wala kaming daddy, at saka kumalas sa mga kamay ng matanda, at nagsimulang tumakbo sa kapatid. Nagkatitigan ang dalawang mag-asawa at natahimik ng matagal. Nakasangkot ba sina Kian Hendrix at Jake sa mga babae, at hindi nila alam na may mga anak sila? Tanong ni Rosemary. Tumingin muli ang matanda kay Sabrina, at palihim na kumuha ng mga litrato nito. Ngunit iniyuko lang ni Sabrina ang kanyang ulo, at nagpindot sa kanyang telepono nang kunan siya ng mga larawan ni Antonio de Silva. Kaya hindi makita ang mukha niya. Ngunit tinawag niya ang kanyang mga bodyguard, at tinanong sila na alamin kung sino ang babaeng iyon, at kung sino ang ama ng kanyang mga anak na lalaki. Saktong dumating si Lance. Binigyan niya si Sabrina ng isang magaan na halik sa baba at tinanong ang mga batang lalaki. Tinuro niya ang mga ito at nakita ni Lance na naglalaro sila ng tagwan sa isa't isa. Your boys are cute and outstandingly handsome, ano kaya ang nangyari kung ipinalaglag mo ang pagbubuntis na iyon noon, Sabrina? Tanong ni Lance na humahanga sa mga batang lalaki. Umaasa siyang balang araw ay magkakaroon siya ng mga lalaki na sobrang cute tulad ni Caleb at Khalil. Nais niyang dumating ang lalaking ama nila balang araw, at humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko alam, Lance, kung magagawa ko pang maging masayang muli sa buhay na ito. Ang kaligayahan ko ngayon ay nakatali sa kanila, at downward spiral sana ang buhay ko kung kinuha ko ang nakakatakot na desisyon na iyon, sagot ni Sabrina. At tumingin sa kanya ang mga batang masayang naglalaro. Natutuwa akong nagpasya kang kunin sila. Isang araw inaabangan ko ang pagkakaroon ng ganitong mga anak sa aking babae. Sabi ni Lance at tumingin kay Sabrina. Oo naman. Ang mga mababait na tao ay palaging may magagandang bagay na darating sa kanila. At ngayon, nagpapasalamat ako sa pagbibigay mo sa akin ng isang kamay, at paghikayat sa akin na magkaroon ng mga batang ito at mamuhay ng masaya. Ninong kanila at ang pabor na iyon, hinding-hindi kita masusuklian ng sapat sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin, pagpapahalaga ni Sabrina. Natawa si Lance at sinabing lumilitaw ang mga anghel sa iba't ibang anyo. Marahil isa lang itong anghel sa kanya noong araw na iyon. Nagtawanan silang dalawa at umorder ng inumin. Nakita ng mga batang lalaki si Ninong Lance, at lumapit ito para yakapin siya. Hinawakan sila ni Lance at tinanong kung kumusta sila, ang kanilang unang linggo sa paaralan, at ang bagong komunidad na kanilang kinaroroonan ngayon. Sumagot ang mga lalaki at sinabing ayos lang sila at kasama ang kanilang mommy sa paligid, sila ay nasisiyahan sa kanilang tahanan sa bansa. Hindi nagtagal ay nagpaalam kay Lance ang mga bata, at bumalik sa kanilang paglalaro. Umiti siya at pinanood silang umalis. Nakita siya ni Sabrina at alam niyang matagal nang naghahangad na magkaroon ng sariling mga anak niya. Nais niyang makuha niya ang mga ito sa lalong madaling panahon. Nang sa wakas ay ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Sabrina, nagtama ang kanilang mga mata at ngumiti ang huli, at sinabi sa kanya na magkakaroon siya ng kanyang mga anak na kasing gwapo ni Caleb at Khalil. Umiti si Lance at sinabing nasa landas na siya para makamit ang pangarap na iyon. At iyon ang higit na dahilan kung bakit siya napunta rito. Naningkit ang mga mata ni Sabrina. Ngunit hindi niya alam na nire-record na ni Lance ang kanilang pag-uusap mula nang humarap ito sa kanya. Napapikit si Sabrina, at saka ngumiti, tinanong siya kung ano ang gusto niyang sabihin. Nakahanap na ba siya ng babaeng magugustuhan niya? Dapat niyang sabihin ito para makapag-celebrate siya kasama niya. Napangiti si Lance.
Sinabi niya na nakikita niya ang tao, at kahit nakilala siya, ngunit bago iyon, nais niyang magtanong kay Sabrina ng ilang mga katanungan. Ano ang tingin niya sa kanilang relasyon? Siya at siya lang. Natawa si Sabrina at sinabing magkaibigan sila, at wala nang iba pa. Ayos lang, iyon ang gusto kong ituwid bago ako magpatuloy sa aking impormasyon. May nakikita ako lately. She's worried at ayaw niyang ibigay ang buong pagkatao niya sa relasyon namin, kahit alam naming mahal namin ang isa't isa, sabi ni Lance kay Sabrina, at tumingin sa kanya ng kakaiba. Kilala ba ako ng tao? Tanong ni Sabrina, walang katotohanan yan. Paanong may babaeng hindi mamahalin si Lance dahil sa kanya? Ilang babae ba ang nakakakilala sa kanya dahil kaibigan niya ito? Oo, kaibigan mo siya, sabi ni Lance sa kanya. Si Rosa ba? Sunod-sunod na tanong ni Sabrina, at tumango naman si Lance. Nangilid ang luha ni Sabrina. How could you and Rosa think so despicable of me? Sa tingin mo ba mahal kita, at gusto kitang simulan ang relasyon, o hintayin mong ipagtapat ang nararamdaman mo para sa akin? Mukha ba akong maruming makasarili na babae, Lance? Sabihin mo sa akin. Malibang igalang at pahalagahan ko ang iyong kabaitan sa akin at sa aking mga anak. Nagbibigay ba iyon sa iyo ng maling impresyon na gusto kita? Sinabi ko na kay Rosa, na ayoko na ng lalaki sa buhay ko. Ano ang magagawa ng isang lalaki para sa akin, kaysa sa pagkakaroon ng mga kaibig-ibig na mga batang ito? O ito ba ay pera at katanyagan? Hindi ko ba kayang tumayo at kunin ang mga bagay na iyon para sa sarili ko maliban sa binigay sa akin ng isang lalaki? Sinaktan mo ako, Lance, pero nabugbog ni Rosa ang ego ko. Niyurakan niya ang aming pagkakaibigan, at hindi ako patatawarin ng walang kabayaran. Nalungkot si Sabrina. Hinintay ni Lance na tapusin niya ang kanyang mga salita, kaya nawala ang lahat ng mga pag-record. Umiling siya at sinabing napakahirap ni Sabrina. Si Rosa ay hindi sigurado sa kanyang nararamdaman, at sa makatuwid ay kinaladkad ang kanyang mga paapabalik sa kanilang relasyon. Ngunit hinihiling lamang niya na gawing mas malinaw ang mga bagay sa kanya. Sa pakikipag-usap tungkol sa compensation, tinanong niya kung magkano ang nais niyang ibigay, na may kakayahang pakalmahin ang kanyang nawala ng pag-asa. Nagsimulang tumawa si Sabrina, at nakisali na rin si Lance. Sa bahaging ito, napos ni Lance ang mga pag-record. Masaya raw si Sabrina, na kaibigan niya ang nakarelasyon ni Lance. Sigurado siya, silang dalawa ay magiging isang mahusay na mag-asawa. Kinabukasan, nang nakinig si Rosa sa mga recording na ibinigay sa kanya ni Lance, nakaramdam siya ng kagaanan sa wakas. Ang kanyang mga pagdududa ay naalis na at walang konsensya ang tumutusok sa kanya. 2 linggo pagkatapos ng panunungkulan, inimbitahan si Sabrina bilang senior designer sa De Silva Company, para dumalo sa isang auction para sa jewelries. Naisip ni Sabrina kung paano niya susunduin ang kanyang mga anak mula sa paaralan. Tinawagan niya si Rosa, upang sunduin sila sa paaralan at iuwi muna sa bahay nila, at dadaanan niya upang kunin sila sa kanyang lugar mamaya ng gabing iyon. Si Rosa ay maagap at pinuntahan ang mga ito, ngunit nagpasya na siya ay bibili ng ilang mga groceries at kunin ang ice cream. Sinabi niya sa kanila na hintayin siya sa kotse, habang nakuha niya ang mga bagay na gusto niya. Pagkaalis ni Rosa sa kanila, lumabas na ang mga bata sa sasakyan at tuwang-tuwa silang malayang tumingin sa mga kalsada. Ang cute ng mga batang lalaki, kaya walang tigil ang mga tao na kumakaway sa kanila at nag-hi sa kanila. Huminto ang isang mag-asawa upang mag-hi, at kung paano kamustahin ang kanilang mga magulang, at sumagot ang mga bata na maayos ang kanilang mga magulang. Tinanong nila kung ano ang kanilang mga pangalan, at tumugon sila ng naaayon. Kumaway sila sa kanila at umalis na. Pagbalik ni Rosa, sabay silang umuwi. Si Sabrina ay nasa kumpanya ni Jake De Silva sa auction nang marinig niya ang pagdating ni Conrad at ng kanyang asawang si Maya. Nakita niyang pumasok ang mga ito na naka-intertwined ang mga daliri sa isa't isa. Mukha silang perfect couple at palakpakan ang lahat pagpasok nila. Naglakad siya papunta sa kung saan sila naka-archive para ipakita at pinag-aralan niyang mabuti ang bawat disenyo. Gusto niyang matuto ng bago.
Halos hindi magkaintindihan sa sarili si Maya nang makita niya si Sabrina na naka-white peplum blouse sa ibabaw ng straight blue na palda. Nakasuot siya ng high-heeled open toes. Siya ay mukhang corporate at professional sa kanyang mahusay na binuong balakang. Mukhang hindi siya interesado sa kung sino ang papasok o lalabas, isa lang ang dahilan niya para pumunta, para makita at matuto pa ng ilang bagay. Nakita ng dating sundalo na si Clinton si Sabrina, at lumapit sa kanya. Sabrina Castillo, tawag nito at naglakad para tumabi sa kanya. Lumingon ang huli at nakita ako. Clinton. Bahagya siyang yumuko sabay ngiti. Napalunok ang matanda at sinabing ipinagpalagay niya na tinitingnan niya ang iba't ibang disenyo ng alahas sa archive at ganap na sinabi ni Sabrina. Sinabi niya na nakita niya si Sabrina na magiging isa sa mga pinakamahusay na designer sa bansa sa loob ng pinakamaikling panahon. Nangako siyang ipapakilala siya sa kanyang mga kaibigan, at iba pang miyembro ng maharlikang pamilya. Natuwa si Sabrina, at sinabing magpapasalamat siya kung bibigyan siya ng ganitong pambihirang pribilehyo. Sa ganoong paraan, kinuha ni Mr. Clinton si Sabrina mula sa kanyang kinatatayuan, at ipinakilala siya sa kanyang mga kaibigan. Siya ang chief designer ng De Silva's Company at napatunayan niyang may kakayahan siya. Nakita ni Jake De Silva si Sabrina sa company ni Mr. Clinton, at alam niyang magiging magandang pagkakataon yun para sa kumpanya ng De Silva's Company na maisapubliko. Kinuha ni Mr. Clinton ang mikropono at sinabing dapat bigyan siya ng lahat ng ilang minuto para ipakilala ang isang kaibigan. Siya si Sabrina Castillo, ang chief designer ng De Silva's Company. Sa oras na natapos ni Mr. Clinton ang kanyang pagpapakilala, marami na ang nagkagusto sa kanya. Nakakuha siya ng maraming kahangahangang mga titig at palakpakan. Binigyan siya ng VIP position at umupo siya sa tabi mismo ni Jake De Silva. Yumuko siya at bumulong, babalik ang kapatid ko bukas, at sigurado akong sabik na makilala ka. Napangiti si Sabrina, at sinabing inaabangan niya ang pagbabalik niya ng ligtas. Hindi na siya makapaghintay na bumalik ang president. Nawala ang katahimikan ni Conrad nang makita si Sabrina sa mga matataas at klasikong tao. Hindi niya alam na nagtatrabaho siya sa De Silva's Company. Hindi umaalis kay Sabrina ang kanyang mga mata at atensyon, at alam iyon ni Sabrina. Nakita niya itong nakatitig sa kanya mula sa kanyang split vision, at nagtaka kung bakit hindi nito pinapansin ang asawa na nakaupo sa tabi nito. Halos lumuwa si Maya ng dugo. Galit na galit siya at hindi nasisiyahan sa ugali ni Conrad. Paano siya magko-concentrate kay Sabrina, at hindi niya namalayan na nasa auction siya kasama ang kanyang asawa. Honey, how about you buy me that Italian-designed jewelry? Tanong ni Maya, sinusubukang ilipat ang atensyon sa kanya. No. Yeah. Nauutal na sabi ni Conrad, at napatingin sa kanya ang mga tao sa paligid. Tila nawala sa kanyang pag-iisip ang lalaki at hindi pa handa sa itatanong sa kanya ng kanyang asawa. Nahihiya si Maya. Hindi ba't nagdulot ng sumpa sa kanyang kasal ang biglaang muling pagpapakita ni Sabrina? Kailangan niyang isali ang kanyang ina. Kailangang may humawak kay Sabrina, para sa kanya kung gusto niyang protektahan ang kanyang kasal. Nang magsimula ang auction na iyon, isa si Sabrina sa mga nasa harapan at nakita niya ang lahat ng mga bagay na nakadisplay. Umuwi ang pinakamataas na bidder, dala ang item. Nagpapatuloy na ang pagbid hanggang sa makarating sa Italian jewelry. Sinilip ni Maya ang kanyang asawa at si Conrad ang unang bidder. Magbabayad ako ng 500,000 pesos para sa alahas. Gaya ng inaasahan, bibigyan nila ng pagkakataon ang ibang mga bidder. At ang young master ng pamilya Zhu ay nag-alok ng 1 milyon para sa parehong alahas. 1.5 milyon pesos pagpatuloy ni Conrad, 2 milyon pesos, tumaas ang young master mula sa pamilya Zhu. Nagpalakpakan ang lahat para sa pinakamataas na bidder, ngunit hindi minamaliit si Conrad. 3 milyon pesos para kay Conrad, at ang bulwagan ay umalangaw sa palakpakan. Umiti si Maya. Bibilhan siya ng kanyang asawa ng gayong mamahaling alahas. 4 milyon pesos, sigaw ng young master ng pamilya Zhu. Nagsisimula ng pagpawisan si Conrad.
Paano siya makakaatras ngayon? Hindi siya kasing yaman ng pamilya Zhu. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ng Kastilyo kamakailan, at hindi niya kaya kung gaano karaming milyon-milyong alahas lamang na hindi nagkakahalaga ng higit sa ilang daang pesos. Sino pa bang may mas mahusay na bidder? Nanggaling ang boses sa mikropono at lumuluha ang mga mata ni Maya, niyakap niya si Conrad. Gagawa siya ng isang palabas bago si Sabrina. Kung umatras si Conrad, tuluyan siyang mawawala ng mukha sa harap ng kanyang kapatid. Hindi mapigilan ni Sabrina na makita ang kanyang mga labi na bahagyang nakakurbos sa panunuya. Mga hangal na mag-asawa na sinusubukang makipagkumpetensya sa mga mas mayaman kaysa sa kanila. Biglang naramdaman ni Conrad na nawawala na siya ng mukha at sumigaw ng 5 million pesos. Nagpalakpakan ang lahat. Umiti siya at pakiramdam niya ay nasa ibabaw ng mundo. Idiot ba ang apelyidong Gomez? Hindi napigilan ni Jake De Silva na bumulong kay Sabrina. Paanong may magbibid sa isang mayamang young master kung alam niyang hindi siya katulad niya sa katayuan? He had always been an idiot, Jake, pagkumpirma ni Sabrina. Mas malapit siya sa mga alahas at nakita na niya na hindi ito gawa sa ginto. Ang mga disenyo nito ay maganda, na ginawa ng pinakamahusay na designer ng alahas sa Italia. Ngunit sa kalidad, ito ay isang shambles lamang. 10 million pesos. Biglang sabi ni Young Master Zhu at umalangaw-ngaw ang palakpakan. At dito na po, nagtatapos ang part 5 ng ating kwento. Sabay-sabay po natin abangan ang susunod na kabanata. Paki-support rin po ng mga kwentong pag-ibig ni Dion Channel TV na asawa po ni Khalil TV. Maraming salamat po. God bless and stay safe everyone. Shout out po sa ating mga kaibigan na sina Nora Abdulkadir of Bahrain, Adelita Shirikian of Jerusalem, Israel, Marian Sushon of America, Nelly Gallo of Canada, Abun Shoji of Japan, Annalisa Trinidad of Guagua, Pampanga, San Matias, Evangeline Caballero of Kuwait, Karen May Plato of Hong Kong, Emma Morgan of Kent, Seattle, Washington, USA, Evain Loha of Hong Kong, Mary Ann Bacat of Abu Dhabi, UAE, Connie Maximo of Taiwan, Fielda Liwan of Singapore, Luz Tua of Israel, Anna Yu Powell of Florida, USA, Darkman Ed at Mimi of Canada, Via Nika Sagde of Kuwait, Minda Adlawan of Davao City, Marivic Barquil of Kuwait, Lorena Barbosa of Moscow, Russia, Devora Valdez of Singapore, Janice Lunhas of Qatar, Jin Zinyu of Riyadh City, Rodover Magallanes of Hong Kong, Nitz Reyes of Kuwait, Linda Sotelo of Umingan, Pangasinan, Jasmine Ramos of Abu Dhabi, UAE, Jennifer Gonzalo of Kuwait, Jane Gupit of Batangas City, Simpatica of Singapore, Fek Cruz, Judy Char, Harna Baduli of Saudi Arabia, Vladimir Casimo, Glyceria Salab, Kenta Hamamoto, Diana Francisco, Vilma Sakin, Rex Roy, Ellen Juanilo, Eve Tisoy, Zenaida Porter, Maria Luningning Fabre of Brunei, Jules HL101, Reina Roque, Gemela Dumasil, Jelon Dennis Ruiz, Helen Tambanilo of Bahrain, Mari Lupanerio, Teoni Villariz, Banana Erix, Nympha Tolentino, Alma 1027, Twin Angels TV, Manette Chavez of San Diego, California, USA, Dear Lady Love TV, Love Top Secrets, Debbie De La Roca, Madel Fuerzas, Jenny Cabanca, Leilani Cordero, Marizel Varona, Girly Bautista, Femalig Onlina, Yasrina Abdullah, Jenny Joy Ruiz, Rosemay Oxen, Sons OFW Vlog, Castaneda Jane, Sunida Abo, Esther Serdancilo, Maria Renbuentipo of Uniza Al-Qasim KSA, Jean the Best of England, Mary Grace Galen of Riyadh KSA, Taylon 21 of Hong Kong, Zenaida Bolo of Riyadh KSA, Cheryl Pastor of Hong Kong, Annalisa Jamie of Saudi, Mayu Calamante of Qatar, Maricel Dela of Hong Kong, Shunli Diaries, Teresita Arevalo,
Raquel Calao, Merlon Basarte, Churito Flores, Gemma Valmonte, Mirna Catinina, Lisel Ignacio of Hong Kong, Elisa Orivilio of Barcelona, Spain, Coco Alcos of Germany, Naranjo Luz of Hong Kong, Manang Mary's Channel of Aman, Rovelyn Gamboa of Taiwan, Deds Adam of UAE, Y. Alia Garbawi, Sheila Rubio, Helen Santiago, Imelda Palma, Josie Silva, Juliet Tamayo, Arlene Esdova, Vina Angeles, Rina Ayo, Vilma Laganzad, Lorna Bayunals, Boots Gabriel, Gina Judy Adan, Catherine Asaha, Tuisita de la Cruz, Cynthia Neva, Francis Grace Villegas, Conchita Alcos Rage, Miss B, Arceli Alvaro, So Mendoza, Dina Moises, Elsa Maestro, Razel Gin Caliaen, Sherlon Reneba, Gloria Balon, Rowena Blancada. Maraming salamat po sa suporta at ingat po lagi tayong lahat. God bless.